Ipinataas ng babae ang puting tela. Napansin ng lalaki na ang pasyenteng ito ay ang kanyang ama. Umiyak ang lalaki ng malakas. Ngunit lahat ng ito ay sanhi ng kanyang pagkakamali. Ilang araw lang ang nakalipas. Pumunta ang pamilya ng lalaki sa isang restaurant. Hindi nila inasahan na magka-food poisoning ang buong pamilya. At kailangan siyang dalhin sa ospital para maagapan. Ngunit ang lalaking nasa tabi ng kanyang kalaguyo. Ang asawa naman ay nagmamadaling pumunta sa ospital. Ngunit sinabi ng doktor sa babae na kailangan nila si Zhang para sa eksperimento ng gamot. Kaya't nagmamadaling tinawagan ni Daimei ang kanyang asawa. Hindi inaasahan ni Daimei na pagmumuran siya ni Zhang. Mayroon akong mahalagang ginagawa. Huwag mo na akong tawagan pa. Hindi ako masaya. Nag-aalala si Daimei para sa mga magulang ng asawa niya. Galit niyang sinabi, nasa panganib ang mga magulang. Kailangan ng doktor ang gamot ng kumpanya. Pero inakala ni Zhang na mga magulang iyon ni Daimei. Kaya sinigawan niya si Daimei. Hindi karapat-dapat gamitin ng mga magulang mo ang gamot. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinatay niya ang telepono. Nasa panganib ang mga magulang mo. Anong kinalaman ko doon? Sa mga sandaling iyon, dumating ang doktor at tinawag si Daimei. Agad tinawagan ni Daimei si Zhang. Pero pinatay na ni Zhang ang telepono. Kaya tinawagan ni Daimei ang sekretarya ni Zhang. Sinabi niya na kailangan niya ang gamot ng kumpanya. Pero sinabi ng sekretarya na kinuha na ni Zhang ang gamot nang bumalik si Zhang sa party. Sinabi ng lahat na umalis na si Rina. Nakakita si Zhang ng mensaheng iniwan ni Rina. Agad siyang tumawag sa sekretarya at sinabi niyang dalhin ang gamot sa kanya. Dahil walang gamot, lahat ng pamilya Zhang ay namatay. Ikinasakit ito ng husto kay Daimei. Hindi niya inaasahan na ganito kalupit ang asawa. Pati ang mga kamag-anak nito ay hindi niya iniligtas. Nang makita niya ang post sa online, lalo pang nagalit si Daimei. Lumalabas na ang kanyang asawa ay ganoon pala kasama ang kanyang puso. Ayaw niyang iligtas ang kanyang pamilya. Ang restaurant kung saan kumain ang mga magulang ng asawa. Iyon ang restaurant ng mga magulang ni Rina. Nagagalit si Daimei. Gusto niyang kasuhan ng pamilya ni Rina. Alam ni Zhang ang tungkol dito. Umuwi siya at binugbog si Daimei. Bakit ka ganito kalupit? Kahit nakamuhiin mo si Rina, hindi mo pwedeng kasuhan ng pamilya nila. Kakagaling lang nilang mailigtas. Ngayon, gusto mong kasuhan sila. Gusto mo bang patayin sila? Buhay sila dahil sa espesyal na gamot. Pero may mga namatay dahil sa pagkain nila. Hindi ko ba pwedeng kasuhan sila? Ikaw. Alam ko. Nalulungkot ka dahil sa pagkawala ng mga magulang mo. Pero isinampa mo ang kaso laban sa mga magulang ni Rina. Bumangon pa ba ang mga magulang mo? Ang mga patay ay hindi na mabubuhay pa. Sige na. Pirmahan mo ang kasunduan na ito. Pagkatapos ay humingi ka ng tawad sa mga magulang ni Rina. Tapos na ang usapang ito. Iisipin ko na parang walang nangyari. Paano kung hindi ko pirmahan? Daimei, huwag mong gawing galit ako. Sasabihin ko sa iyo, ang kasunduang ito, kahit ayaw mo pong pumirma, kailangan niyo pa rin pumirma. Naiintindihan niyo po ba? Zhang, kumalma ka. Ate Daimei, pumirma lang po kayo sa kasunduang ito. Bibigyan kita ng 1 milyon. Bilang kabayaran. Kahit na, si Zhang ay asawa mo. Dapat mong igalang siya. Huwag mong paakitin ang kalooban niya. $1,000,000 kapalit ng isang buhay. Napakalaki ng pera mo. Hindi ko tinanggap. Daimei, huwag kang magbiro ng ganun. Kung hindi dahil kay Rina na pumihil sa akin, kanina ko pa sana kayo napatay. Huling tanong ko na sa iyo, pipirma ka ba o hindi? Hindi ako pipirma. Pipirma na ako. Pirmahan mo na. Pirmado ko na. Ano pa ang gusto mo? Sana hindi ka magsisi. Anong meron para pagsisihan ko? Tingnan mo ito. Ibinayad ko na sa'yo. Sana matupad mo ang pangako mo. Kailangan mong magtungo sa korte at bawiin ang kaso para sa akin. Napakamalupit mo. Magbabayad ka para sa ginawa mo.
Hihintayin ko ang araw na yun. Sana, pagkatapos mong malaman ang katotohanan, maging kalmado ka pa rin tulad nito. Pirmahan mo na, hindi ko kayang mabuhay kasama ang isang pumatay ng tao. Ito ang kasunduan sa diborsyo. Kasunduan sa diborsyo. Daymay, nababaliw ka ba? Gusto mo bang makipaghiwalay sa akin? Hindi ako pumapayag. Ilang buhay lang, ilang taon sa kulungan, ayos na ba yun? Kung hindi mo ako iiwan, huhusgahan ko ito hanggang dulo. At hindi ako kulang sa pera. Ang paghihiwalay ay may maraming dapat pag-isipan pa. Dahan-dahan mo munang pag-isipan. Daymay, nang ahas kang pagbantaan ako, Zhang. Hindi kakayanin ng mga magulang ko ito. Basta bawiin lang ni Daymay ang kaso. Magiging maayos na ang lahat. Papasalamatan kita, Zhang. Sige. Pipirma ako. Daymay, sasabihin ko sa'yo. Kapag ikaw ay humingi ng tulong sa'kin, hindi na kita tutulungan. $1,000,000. Dolyar. Bibiliin ang buhay ng buong pamilya. Talaga namang mura. Higit pa riyan, ipadala mo ang lahat ng mga bangkay sa ospital ko. Makakatulong ito sa aking pananaliksik. At iyon ang kanilang swerte. Huwag kang mag-alala. Tiyak na ihahatid ko ito sa iyong mga kamay. Sinabi ko sa'yo. Sila ang pinakamahalaga sa'yo. Wala akong pakialam kung sino sila. Hindi sila karapat-dapat makilala ako. Daymay, dumating ka na ba? Simula nang maghiwalay tayo. Wala ka bang pera para sa burol? Bakit? Ngayon, ako'y nagtagumpay na, pero wala kang magagawa. Pati ang mga mahal mo sa buhay, pinayagan mo akong gawing eksperimento sila. Walang utang na loob ka. Dahil tayo'y mag-asawa dati. Sisikapin kong pangalagaan ang kanilang katawan. Para makaalis sila ng payapa. Tingnan mo, pinaliliban ko ang pinakamahusay na gawin ito. Kailangan ninyong magtrabaho ng maingat. Walang dapat na pagkakamali. Oo. Zhang. Namatay sila dahil walang lunas. Hindi mo ba nararamdaman ang pagsisisi? Kung nakinig sila sa akin, hindi sana sila namatay. Sila ang pumili ng kamatayan. Anong kinalaman ko doon? Bakit ko kailangang magsisi? Pero sila ang mga magulang mo. At mga kamag-anak mo. Mga magulang. Ate. Biyenan, sila lahat ay pamilya mo. Palagi ka nilang hinihintay. Dinala ko na kayo sa kanila. Nagsisinungaling ka, Daymay. Mababait ang mga magulang ko sa iyo. Mabait din ang ate ko. Mabait din ang ate ko sa iyo. Ngayon, sinumpa mo na sila. Kung hindi dahil sa mga magulang ko, matagal na kitang hiniwalayan. Hindi na kita muling makikita. Zhang, mula nang pakasalan kita, itinuring ko ang mga magulang mo na parang magulang ko rin. Palagi akong naging mabuti sa kanila. Sila ang itinuring kong magulang. Pero ikaw, paano naman? Hinamak mo ang pamilya ko. Minamaliit mo sila. Ngayon, ang mga magulang mo ay nakahiga dyan. Kung iniisip mong niloko kita, tingnan mo na lang. Imposible, niloloko mo ako. Daymay, babalaan kita. Kung manggahas kang lokohin ako, nangangako ako, hindi kita patatawarin. Huwag ka nang magsalita ng marami. Kung hindi ka naniniwala,
Tutulungan kita. Tulungan kita. Umalis ka. Ilalantad ko ang iyong mga kasinungalingan. Zuan-zuan. Imposible. Zuan-zuan. Hindi ito totoo. Imposible. Nagsisinungaling ka. Daymay, huwag mong akalain na dahil may nakita kang katulad ni Zonzon ay paniwalaan kita. Hindi mo ako maloloko. Narinig mo ba ako? Hindi ka ba naniniwala? Nababaliw ka na ba? Tingnan mo sila. Akala mo ba niloloko kita? Yan ang ate mo. Tingnan mo. Zhang, kung nakakita nga ako ng isang bangkay na kamukha ng ate mo, di naman ako kailangan humingi ng gamot sa'yo. Zhang, humiga ka na. Patay ka na. Ate, malapit na akong mamatay. Saklalahan mo ako. Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Zhang, kahit hindi mo sabihin, alam ko na gusto mong magnegosyo. Kunin mo ang perang ito. Hindi ito kalakihan. Huwag mong pagsabihan, ha? Ate, sobrang bait mo sa akin. Ate, pasensya na. Hindi ako tao. Masama akong tao, ate. Kung alam ko na ikaw, sana tinulungan ko kayo. Ano ang ilang mamatay, di ba? Worth it ba? Zhang, ang mga sinabi mo sa akin, ibabalik ko sa'yo. Bakit hindi mo sinabi na sila ang pamilya ko? Bakit? Kung alam ko lang na sila, tiyak na tutulungan ko sila. Tumawag ako sa'yo. Makikipag-usap ka ba sa'kin? Noong panahong iyon, nagdiriwang ka ng kaarawan ng iyong kasintahan. Natatakot kang masira ko ang magandang pagkakataon mo. Wala. Noong panahong iyon, iniisip mo lang ang ex mo. Nag-aalala ka ba tungkol sa kanila? Noong panahon na iyon, inisip ko na sila ang mga magulang mo. Ganyan mo ba tinitingnan ng pamilya ko? Kung sila ang mga magulang ko, iiwan mo rin ba sila ng ganon? Zhang, sasabihin ko sa'yo. Ang mga patay ay buong pamilya mo. Ang tatay at nanay mo. Ano ang sinasabi mo? Wala. Huwag mong pakialaman sila. Ano ba ang kinakatakutan mo? Natatakot ka bang malaman ni Rina nang nahihirapan ka ng ganito? Pinagmalasakitan ka ba niya? O iniwan ka ba niya? Pinatay mo ang iyong pamilya. Masaya na si Rina ngayon sa piling ng iba. Nasasaktan ka ba? Alam mo ba? Nang sila ay nasa bingit na ng kamatayan, ang anak nilang lalaki. Iniwan sila. Huwag ka nang magsalita pa. Bakit? Ngayon mo lang naramdaman ang sakit. Zhang, huwag mong isipin na hindi ko alam. Ano ang iniisip mo? Basta't ang piraso ng tela na ito ay hindi pa nabubuksan. Magtatago ka pa ba? Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya ikaw na ang magdusa sa mga kahihinatnan. Ang anak na lalaki na kanilang minamahal ay pinili pang protektahan ng iba. Iniwan sila nang malapit na silang mamatay. Ina. Mga magulang. Bakit? Bakit niyo ako iniwan?